Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Si dating Congressman Mike Defensor, yung handler po ni Orly Gutesa, yung testigo po ni Marcoleta na nagtuturo kay Martin Romualdez at saka sa ating Pangulong Bongbong Marcos na tumanggap ng kickback galing sa flood control anomalies. Hirap ngayon sa kanyang propaganda. Humingi na ng saklolo kay Boy Abunda. Ayan o. May nag-share nito sa akin. Nagpa-interview na kay Boy Abunda. Boy Abunda interview. Nasaan si Sergeant Gutesa? Mike Defensor on the missing witness. Boy Abunda with former House Representative Mike Defensor. Ayan o. Yung post ni Mike Defensor 1 hour ago, sabi niya, my heartfelt thanks to Boy Abunda for the meaningful, honest, and compassionate interview. Honest and compassionate interview? Malamang kinasabwat mo para interviewin ka. Wala na kasing pumatol sa'yo na mga nasa mainstream media, kaya sa entertainment ka na nagpa-interview kay Boy Abunda. Kasi basang-basa na yung mga linyahan ng inyong kwento tungkol sa inyo pong star witness na nawala ng ningning. Nagtago, mga kababayan. Nagtagoan niya Mr. Maravillas o pinatago niya? Malamang pinatago niya. Kasi ang sabi, gustong mag-recant ni Gutesa. Pinatago na lang siguro nila kaysa bumaliktad. Hindi niya kasi mga kababayan kayang patunayan yung kanyang kwento na booking yung affidavit po na peke yung piki, mga kababayan, yung notaryo. Ito. And I am grateful for the opportunity to share our story in our stand. Maraming salamat, Boy, for your fairness, your kindness, and your courage to tackle difficult conversations. Malamang may talent fee. Diba? Mga kababayan, pag ganyan yung mga maraming langis-langis, ang pakasulat mga kababayan ng tawag dito, caption, malamang may langis nga. Para sumang-ayon sa kanyang narrative, sabi niya, as we enter the Christmas season, a time for family, faith, and forgiveness, I also want to offer a sincere wish for Sergeant Orly Gutesa. My prayers is that he be allowed to go home to his family this Christmas, to embrace his loved ones, and to spend this sacred time in peace. No Filipino father should be deprived of the chance to hold his children during the holidays. May compassion prevail, and may justice be guided by humanity. Malabo po. Isunado na po kayo, kilala kayo na mahilig magtanim witness tulad ni Ador Mawanay. O ngayon, hindi na nagpakita yung kanyang witness laban kay Speaker Martin at sa ating Pangulong Bongbong Marcos na nag-akusa ng mali-malitang kickback. Hindi kasi kayang panindigan. Kaya ayaw ma-cross-examine ng Department of Justice at hindi na po nagpakita. Gusto kasi nilang ipin down. Mga kababayan, si Martin Romualdez kasi ultimately, yan ang game plan nila. Destroy Martin Romualdez para po maisabit yung ating Pangulo. Dito sa flood control mess, ang nag-expose mismo ng flood control mess yung ating Pangulo. Binabaliktad nila. At ngayon ang mga pinapakalat nila mga kababayan, pinapalabas ni Mike Defensor, ang gobyerno ng ating Pangulong Bongbong, isang sindikato, mafia, Martin Romualdez, Saldico, Lisa Marcos, Martin Araneta, sa page niya to mga kababayan, Mike Defensor, mafia ng gobyerno. Yan ang pinapakalat niya, mga kababayan, sa kanyang page.
Huwag kami Mike Defensor. Yung kaalyado mo, yung sinusupport mong mga personalities, yan ang lumalabas na mafia. Binulngar nga si Sara Duterte ng kanyang dating bagman, nag-execute ng affidavit. Itong latest na expose mga kababayan, pasabog. Ito yung credible kaysa yung pasabog ninyo. Ito. A man claiming to be former bagman of Vice President Sara Duterte has surfaced accusing the country's second highest official of benefiting from support allegedly funneled by drug dealers and pogo operators. Ayan si Ramil Lagunoy Madriaga nag-execute po ng affidavit. Pag tinignan mo yung affidavit po nito and the background po, mabigat yung kanyang akusasyon. Bilyon mga kababayan na pundo mula sa pogo at droga ang sabi tinanggap ni Sara. Yun na nagpundo kay Sara mga kababayan sa kanyang pagtakbo bilang vice presidente. Napakabigat na aligasyon mga kababayan. Pero yung witness po ni na nag-execute ng affidavit na peke yung notaryo, witness ni Mike Defensor at ni Marcoleta, nagtago na. Kaya si Mike Defensor po nagpa-interview na kay Boy Abunda para i-brainwash yung ating mga mamamayang Pilipinong paniwalaan yung kanilang narrative. Huwag kami Mike Defensor. Pilit nila mga kababayan na dinidiin si Martin Romualdez at saka yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Malinaw po yung findings ng ICI kahit ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna mga kababayan ni Aping Lacson. Sa Senate Blue Ribbon hearing, walang direct na nag-implicate kay Congressman Martin Romualdez, kundi ang statement lang ni Gutesa sa kanyang affidavit na binabasa. Mas familiar pa si Marcoleta, kino-coach ni Marcoleta, si Gutesa kasi mas familiar pa si Marcoleta kaysa sa nag-execute ng affidavit. In words, na-discovering peke yung notaryo. Yan ang gustong paniwalaan natin. Ipapaniwala sa atin ni Mike Defensor, yung nagpresenta kay Marcoleta ng kanyang witness na si Gutesa. Pakinggan natin mga kababayan yung sinabi ni Ping. Kay former speaker, although we will invite him through Speaker Boji D, wala naman talagang direct na pag-implicate sa kanya except yung statement ni Gutesa. When we look at the Saldico cases, si Boye Grimulya, the whole pattern that happened, it was really Saldico working with some senators that came up with a final version of the budget. And the plan was laid out there. The referral incorporates all evidence. Yan yung ICI. Former Speaker Martin Romualdez. Yung abogado pala, Attorney Fardo. Transcripts and the full audio-video recording of his voluntary appearance before the commission last October 14. No conclusion of guilt and liability. States that the referral code is issued without any finding or conclusion of guilt. Kay former speaker. Kaya nagpa-interview na po si Mike Defensor kay Boy Abunda para magpasaklolo. Nag-collapse na kasi yung kanilang narrative ng paninira kay Martin Romualdez at kay President Bongbong Marcos. Gagamitin nila ngayon si Boy Abunda para i-brainwash yung mga viewers ni kanyang channel sa YouTube. Huwag kami, makikita natin mga kababayan, well organized talaga yung mga grupong gustong manira kay Martin Romualdez. And malamang well funded itong mga propaganda. Huwag tayo pong padadala sa mga kwento-kwento nila. Ang dapat po na i-observe natin is the rule of law. Tulad ng sinabi ng ating Pangulo, we should follow the evidence. Kahit na po si Boyeng Rimulya, ganon si Ombudsman. We follow the evidence. Kung saan tayo dapat dalhin ng ebidensya. Hindi pwede yung mob rule. It should be rule of law. Kasi po mga kababayan, sa isang democratic society, malinaw po ang prinsipyo. Habang yung gobyerno dapat naman talaga na makinig sa tinig ng mga mamamayan, pero hindi dapat baliin yung prinsipyo ng rule of law
Hindi pwedeng baliwalain at lampasan po. Baliin ang ating batas. Rule of law pa rin ang dapat na mangibabaw po. Hindi yung mob rule. Kasi po, yung rule of law ang nagtatakda kung kailan dapat na magsampa ng kaso. Batay sa ebidensya, hindi batay sa ingay, hindi batay sa galit, o mga haka-haka lang, tulad ng mga haka-haka ni Mike. Pumasak lolo na kay Boy Abunda para isupport yung kanyang narrative of lies. Di ba po? Ito po ang punto natin dito sa issue kay Martin Romualdez. Napilit nilang ginagawa ng kwento. Malinaw po, walang adverse findings. Hindi nakitaan ng ebidensya ng guilt ng ICI nang humarap po ang dating speaker sa pag-iimbestiga po. So walang nakita po ang ICI na batayan para magsampa ng kaso. Hindi po tulad ng ilang mga senador at opisyal ng DPWH at ilang mga contractors tulad ni Saldico, ni Diskaya at iba pang mga nasangkot dito po sa flood control anomalies. May malinaw po na ebidensya, mga dokumento na nag-uugnay sa kanila. So sa ating saligang batas, mga kababayan, ebidensya po, hindi emosyon, ang nagdedetermine po ng accountability, ng pananagutan. Yan ang malinaw po eh. Ang legal foundation natin, yung ating konstitusyon mismo. Sabi sa ating konstitusyon, no person shall be held to answer for any criminal offense without due process of law. Napakalinaw po siya sa Article 3 ng ating saligang batas, Section 14.2. Di ba po? Sa due process clause, mga kababayan, rule of evidence po ang binabasihan, hindi yung mere allegations. Madaling sabi, hindi po pwede na mag-file ng kaso base lang sa hinala. Di ba? Or sa pressure sa politika. Kasi maingay sa social media, laging napag-uusapan, lagi silang nagsasalita. Hindi man po pwedeng ganun. Kasi pag walang prueba po, hindi man po obra yung kaso, ang akusasyon. Tama po. So ito po yung ginawa ng ICI, sinuri nilang mabuti yung mga ebidensya, yung mga dokumento. Paano? Nang tingnan yung mga ebidensya, wala man silang nakitang basihan para mag-file ng kaso laban sa dating speaker, kay Martin Romualdez. Ang ginawa nila, referral lang. Kaya kung susundan natin susundin natin yung galit, kasi ginagalit yung mga tao sa panggagatong nila. Kung yun ang ating susundin, imbes na ebidensya, hindi yan po rule of law, mob rule ang tawag dyan. Wala sa rason. Paano niya Mr. Maravillas kung yan ang sinasabi ng mga tao na dapat kasuhan si Martin Romualdez? Ang mga nagsasabi man lang yan po, yung mga political enemies po ni Martin at ng ating Pangulo, yung kampo ng mga Duterte, yung mga DDS, influencers, siyempre, kalaban sa politika, yun ang kanilang magiging demand. Pero, mga kababayan, hindi naman pinipigil yung kanilang mga pinagsasabi, hindi man po pinipigilan. That is part of their so-called freedom of speech. Pero po, sa ilalim ng batas, yung speech po, hindi man po yan ebidensya. Opinion lang nila yun. Pananaw, POV, ika nga, point of view. Hindi lahat ng point of view or opinion tama. Di ba po? Unang-una, wala man pong batas sa ating bansa na nagsasabi na pag hiniling ng tao na mag-file ng kaso, dapat nang filean yung sinasabi nilang personality kahit walang ebidensya. File lang ng kaso para masatisfy lang yung kanilang panawagan. Hindi ganon, mga kababayan, ang ating sistema, ang legal system natin. Kaya yung mga panawagan na kasuhan si Martin Romualdez, muna kayo, magpresenta kayo, tumulong kayo na mag-gather ng ebidensya. Di ba? Hindi po pwede dahil malakas yung boses ninyo, pwede na napakinggan at mag-file ng kaso kahit walang ebidensyang hawak yung ating mga authorities. Itulungan ninyo. Ganun lang yon. Tumulong kayo na humanap ng ebidensya para makapag-file ng kaso. Kasi yung mga authorities natin will not file a case without strong evidence sa isang inaakusa,
Sabi nga, mga kababayan, sa lagi nating naririnig, walang probable cause to file a case. So hindi magpa-file talaga kasi wala mang nakitang probable cause. Malinaw po sa ICC conclusion po. Kaya referral lang yung kanilang ginawa kasi walang nakita silang indication of guilt. At saka bawal yun sa due process of law and equal protection of law as guaranteed by our Constitution, mga kababayan. Wala man probable cause, magpa-file ng kaso kasi yun ang sinisigaw ninyo. Ano yan? Walang ganun, mga kababayan. Madaling sabi, hindi maaaring gumawa ng kaso kung walang ebidensya. Hindi man po tayo tulad ng previous administration, tanim kaso. Tulad ng ginawa kay Laila de Lima. Mahilig sila sa ganun eh. Kaya ganun ang kanilang sigaw. Para may magamit sila sa kanilang propaganda. O, tingnan mo niya, kinasuhan. Yung ating administrasyon po, iba na kaysa sa previous administration na mahilig sa tanim kaso, tanim ebidensya. Because that is illegal po. Tama yung ating analysis, mga kababayan, kwento. So malinaw po sa takbo ng ating mga kwento tungkol dito sa flood control, anomalies, yung mga nasabit na mga opisyal. Si Martin walang kaso na nakita yung ICI, habang yung ibang mga opisyal tulad ng ilang mga senador, DPWH officials and contractors, nakitaan po ng probable cause. Kaya kinasuhan or may case build up. At sabi nga ng ating Pangulo, baka magpasko na sila, mga kababayan, sa loob ng kulungan. May mga senador, mga big fish na tinatawag na magpapasko sa loob ng kulungan. Kasi nakitaan sila ng probable cause. Mismatch yung kanilang lifestyle. May mga nakitang dokumento sa mga insertions. May mga testimonies ng kickbacks na talagang naglilink sa kanila. At nakitaan talaga, mga kababayan, ng anomalya sa pundo. So ito yung pagkakaiba, mga kababayan, ni Martin sa ibang mga opisyal. Yung iba may usok. At may apoy, siyempre. Si Martin, walang usok, walang apoy, kasi walang krimen na nakita base sa mga dokumentos. Kaya nakita ninyo, mga kababayan, sa investigasyon, voluntary, nagpasa ilalim sa investigasyon ng ICI si Martin Romualdez. Hindi siya nagdalawang isip, pati si Sandro Marcos. Pero si Pulong, alam na ninyo, nabahag yung buntot ni Pulong after na maghamon. Kasi nga po, may tinatago. So ang tanong na ngayon, mga kababayan, kung ang isang opisyal ay walang ginagawa or walang ginawa, so bakit siya uhusgahan na parang kriminal? Tama ba? At kung ang ilang mga opisyal ay may malinaw na mga red flags base mismo sa COA reports, ang tanong ngayon, bakit sila yung maingay? Alams na, pinagtatakpan nila yung kanilang mga kamalian at yung kanilang mga gawaing masasama, binibigay kasi nila sa iba, nagtuturo sila ng ibang tao. Deflection, yung kanilang ginagawa, mga kababayan. Pagtakpan yung kanilang kamalian sa pamamagitan ng pag-aakusa sa iba para mabaling po sa ibang tao yung mga katarantaduan nilang ginawa, mapagtakpan. Nagets na ninyo yung kanilang mga strategy. Kaya importante po, rule of law, not mob rule, ang dapat nating pinaiiral po, mga kababayan. At kung may kaso, dapat nakabase yan sa ebidensya. Hindi, mga kababayan, sa chismis, sa haka-haka, at sa ingay sa social media. O ngayon, sa ibang kwento, mga kababayan, idagdag ko na rin ito. Kasi, di ba, issue ngayon yung tungkol sa dapat transparent ang diskusyon sa Bicameral Conference Committee ng ating 2026 national budget. So, kahapon, nagpa-presscon, mga kababayan, yung House leadership. Nabanggit ito, mga kababayan, na open Bicam. It is the first ever na mangyari yung open Bicam. Na kung saan ito po actually isinulong pa noong 20th Congress na pinamumunuan ni dating Speaker Martin Romualdez. So ito yung press con kahapon, pakinggan natin. Po sa Bicam. Bukas na po magsisimula yung Bicam. How is the House? Yeah. Or Friday. Pero
how is the House of Representatives preparing for it? And meron pong, although nagsalita na po si House Pro Chair Swansing, na committed ang House na i-live stream, pero according to Senator Erwin Tulfo, may House members daw na tumututol dito. How true is that? Meron po ba kayong naririnig? And bakit po may mga ganitong reports? Hindi ko namin alam yan kasi unang-una, way back July pa. Remember when Speaker Martin was still the Speaker, we already came out with that statement that we will have the BICAM live stream. No? Yun ang gusto ng House of Representatives. In fact, ang position ko dyan is hindi na kailangan pang mag-pass ng resolution. In fact, the bicameral conference with all of the members present can actually adopt their rules and procedures on how they conduct their meetings to resolve conflicting provisions in the two versions ng bill, no? Hindi namin alam kung saan nanggagaling yan, but definitely us, if you ask us, Speaker Boji D is also very consistent and very clear ang kanyang position that we would have through our chairman ng appropriations, we would have the BICAM conference live streamed so that people can see every step of the way how these congressmen and senators appreciate the line items in the HGAP and in the Senate version kung paano i-prioritize yung mga pondo ng bayan. Dahil ultimately, pera naman talaga ng taong bayan ito. So they have to have that access to witness every step of the way the direction of the BICAM. Naman, with all the conversations we had with the leadership and all the House members, lahat naman in support, in unison na i-live stream talaga eh. So we haven't heard of a single representative here in the House na nagpo-propose o nagdadalawang isip sa live streaming. Wala pa kaming naririnig o na-encounter na a single member who, nagbigay ng sentiments about it. So to be honest, I think with Chair Mika already declared and said that it will be live streamed, with Speaker Boji really reiterating that it should be open to the public. I don't think there should be any questions about it eh. And again, I like to reiterate, wala pa kaming nakikita, naririnig o nakakausap na House member who wants na matanggal yung live stream na yan. May naninira na naman po. Fully committed po yung Congress sa open BICAM para kita ng ating mga mamamayang Pilipino ang pinag-uusapan pong budget at maiwasan na po itong mga tinatago nila tulad ng mga insertions na nangyayari po. Di ba po? At ang utos mismo, nangyari yan sa 20th Congress pa, panahon ni Martin Romualdez. Ito po yung announcement ni Speaker Martin noong June 30, 2025. We will open the bicameral conference to civil society observers. Following the President's lead, this is indeed a historic first because transparency is not just a value, it is a weapon against corruption. Kung saan po gagawin natin yung People's Budget Review, kasama po yung mga civil society organizations. Ito po, si Swansing, bagong chairman. The House has always been very firm on our commitment to opening the Bicameral Conference Committee proceedings, more specifically live streaming the BICAM. As early as August, even before the budget deliberations, the House leadership has already made pronouncements with regard to opening and live streaming the BICAM. Congress will not merely pass a budget, it will reshape how government spends, saves, and serves. We will open the bicameral conference to civil society observers. Following the President's lead, this is indeed a historic first because... Di ba, mga kababayan, committed po yung Congress. 20th Congress pa po na pinamumunuan dati ni Speaker Martin Romualdez. Committed siya sa full transparency sa BICAM. Bukas sa civil society para ma-observe nila kung paano pinapasa yung budget.
At wala ng mga itinatago tulad ng mga nangyari doon sa controversial na mga bilyon-bilyong insertions na nangyari po sa BICAM. Pero hindi doon kasama si Martin Romualdez. Wala nga siyang pirma eh. Alam na ninyo kung sino yung salarin. Tama po.